Kung nagpaplano kang bumili ng isang bagong sasakyan na para sa iyong pamilya, gaya ng SUV car, dito sa video na ito ay tatalakayin natin ang top 5 modelo na dapat mong bilhin sa pagkakataong ito. Ang mga modelong ito ay perpekto para magamit sa pang-araw-araw at siguradong hindi ka mangangamba dahil sa dami ng mga safety and security features na inilagay sa bawat isa. Ang kabuuang detalye ay alamin natin kasama ng mga presyo nito, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumalik yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! KGM Torres. Marahil hindi ka pa pamilyar sa isang ito kung titingnan. Isang bagong SUV na naman nakalalabas lang sa merkado ng Pilipinas ngayong taon lang ang makikilala mo sa pagkakataong ito. Nakakabilib na pormahan na may kakaibang katangian na dito mo lamang din matutuklasan. Bali ang modelong ito ay tinatawag na KG Mobility Torres na nagmula sa bansang Korea. Kung sa panlabas na disenyo nito ang batayan, ang kabuuang estilo ng disenyo nito ay hindi masyadong pamilyar sa karamihan, lalo na kung hindi ka mahilig sa mga mamahaling sasakyan. Well, sa mga hindi nakakalam, ito ay kamukha ng Range Rover mga kaibigan. Madalang lang ang makikita mong ganito sa kalsada ng Pilipinas dahil sa karamihan sa kanila ay nasa ibang bansa lang madalas. Itong bagong KGM Torres, pagdating sa frontal face design, meron itong pinagsamang LED headlamp at DRL na may kakaibang disenyo. At pagkatapos nito, makikita rin sa harap ang naka-vertical grille radiator na nagre-represent sa strength and power nitong sasakyan, na may napakatapang na itsura na sinamahan ng lower grille bumper na akmang-akma sa pangangailangan nito. Dahil dito ay hindi masyadong issue ang cooling system, dahil nasasalo lahat ng mga front air deflector at front radiator grille nito ang mga hangin na makakasalubong nito na daraan sa radiator, na kung saan ay tumutulong dito para mas mapalamig ang makina nito. Pagkatapos niyan, ang bawat pisngi naman nitong modelo ay may fog lamp din, pangkaragdagan liwanag lalo na sa madidilim. Ang side profile nito ay hindi rin masyadong pangkaraniwan. Lumalabas ang sariling disenyo nito na parang modernong sasakyan na pang off-road ang datingan. Meron itong mga front fender cladding na nagre-represent din sa pagiging handa nito sa kahit anong klaseng kalsadang dadaanan. Kasama ang built-in roof rail na kabitan ng mga roof rack trays sa itaas nito at built-in rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Pagdating naman sa likuran, gaya ng front light ay mga naka-LED na rin ang likurang bahagi ng mga ilaw nito. May kasamang reflector sa ibaba for additional visibility at isang rear bumper skirt na kukumpleto sa napakagandang pormahan pa. Pagdating sa sukat ng gulong, ito ay may 255 by 60R18. Tamang-tama ang laki lalo na kung gagamitin sa mga matutubig na lugar. Itong bagong KGM Torres ay may makina na 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16-valve dual overhead camshaft. Meron din itong turbocharge sa makina na nagko-compress ng maraming airflow papunta sa engine upang magresulta sa matipid na konsumo ng gasoline at malakas sumatak sa arangkada. May dalawang klaseng variant ito na inilabas sa bansa. Ang unang variant ay ang naka front wheel drive lang o 2-wheel drive, habang ang pangalawa naman ito na top variant ay naka 4-wheel drive na parehong naka-automatic ang transmission at may 6-speed din sa parehong gear shifting. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 163 horsepower sa kada 5,500 RPM at 280 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 RPM. Ang kabuuang bilis ng nagagawa nitong modelo ay umaabot ng 175 km per hour. Meron din itong fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo naman ng 13 km per liter hanggang sa 15 km. Itong bagong SUV ay ginawa hindi lamang pang city ride o long ride, dahil itong modelo ay masasabak mo rin sa ilang mga adventure ride o di naman kaya sa malulubak na klase ng kalsada. Dahil bukod sa may mapagkakatiwalaang makina, ito rin ay nilagyan ng magagandang klase ng suspensions, gaya ng front double wishbone with shock absorber at multi-link rear suspension para sa magandang bounce nito kung may dadaan mo sa malulubak o mababatong kalsada o hindi pantay-pantay na daanan. Meron din itong parehong naka-ventilated disc type na braking system na nagre-resulta naman
sa matinding kapit ng brake pads lalo na sa mga emergency braking nito. Ang manubela naman nitong modelo ay multifunctional na rin. Maraming controls at napaka-accessible. Naka-electric power steering at rack and pinion at naka-tilt and telescopic naman ang steering column at di-adjustable pa. Siguradong hindi ka mahirapan sa pagmamaneuver at mas ma-maintain ang stability nito. Pagdating naman sa interior, gaya ng marami, ito din ay naglalaman ng maraming modernong gamit, gaya ng mga naka-electric power adjustable seats at mga naka-leather cover na rin ito. Meron itong seat lumbar support, height adjustable at meron ding center armrest. Bukod pa dyan, makikita din sa loob nito ang magandang klaseng specs gaya ng aircon system, kasama ang mga air ventilator mula sa harap at likod. Mas madaling mapapalamig ang buong loob ng sasakyan at nakokontrol din ang temperature depende sa pangangailangan ng bawat pasahero. Nilagyan din kasi ito ng auto climate control system at may kasama ring heater na rin. At iba pang mga amenities gaya ng bottle and cup holder, mga USB port socket, accessories power outlet na may kasama na ring wireless charging system. Meron din itong ilaw sa trunk rear luggage space para makikita mo ang mga gamit dito sa likod kahit sa madidilim. At kasama sa convenient features nito ay ang pagiging keyless entry na rin, with push start button sa ignition at may power window sa front and rear. Talagang napaka-convenient dahil sa napakaraming features. Bukod pa dyan, nilagyan din itong bagong SUV ng adaptive cruise control system. Isang aktibong safety features na kung saan ay automatic nitong nakokontrol ng preno at ang bilis ng takbo ng sasakyan kahit wala kang tinatapakang brake pedal o accelerator. Kahit hindi ka nakatapak sa bawat pedal nito dahil sa sariling buton sa gilid ng manubela na makikita para ma-activate ito. At gumagana lalo na sa mga highway na kung saan dito makakapag-relax ka ng pagmamaneho. Ang KGM Torres pagdating naman sa mga libangan na sentro ng ilan para maaliw sa napakalayong biyahe ay ang audio sound system nito. May kasamang monitor screen o TV na may sukat na 12.5 inch size display at di touchscreen pa. Naka Apple CarPlay at Android Auto na rin ito na may kasamang Bluetooth connectivity. Meron din itong USB and auxiliary input at kasamang voice control system na rin. Pagdating naman sa mga safety measure, hindi ka rin mangangamba sa araw-araw na biyahe lalo pat kinumpleto nito ang mahalagang sistema para mas maging ligtas ang bawat pagsakay. Nilagyan ito ng Advanced Autonomous Emergency Braking, isang bagong safety features na nakatuon para mamonitor ang paligid ng kalsada na dinadaanan nito. Kung biglang may mga tatawid na pedestrian at ibang mga sasakyan sa gilid na biglang sumisingit, ay kusa itong mag-a-apply ng brake o di naman kaya ay iiwas ng kabig kapag alanganin ang mga sitwasyon. Meron din itong high beam assistance system na kusang tumataas o nag-high ang ilaw lalo kung makakadaan ka sa mas madidilim na kalsada. At kusa rin itong maglo-low o hihina kapag may makakasalubong ka naman. Nilagyan din ito ng lane departure warning para mag-assist sa'yo kung lilipat ka ng lane o mga linya o kaya naman magpapalit ka ng direksyon. Nilagyan din ito ng driver attention alert, isang safety features na nakakasense ng capability ng driver. Halimbawa na lang nakainom o inaantok na ang driver nito o di naman kaya ay inaatake na ng hypertension, ay nasisense ng sistema nitong sasakyan para otomatiko ring huminto para hindi humantong sa malalang aksidente. Nilagyan din ito ng speed sensing door lock, usang nagsasarang pintuan kapag tumakbo ito ng 30 to 60 km/h. Meron din itong ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang primary focus ng sistemang ito ay upang maiwasan ang pagkabangga ng sasakyan sa pamamagitan ng mga features na nakapaloob dito, gaya ng lane departure warning na nagbibigay alerto sa driver sa mga pagpapalit ng linya o direksyon, at blind spot monitoring para sa mga biglaang sumusulpot sa mga pakurbada o mga biglaang nag-overtaking na mga kasabay mo. Meron din itong tire pressure monitoring para makita din ang gulong nito kung malambot na at kailangan ng dagdagan ng hangin. Kasamang ilan pang mga safety features para mas kumumpleto at mas mapanatag ka sa araw-araw na gamit. Gaya ng electric parking brake, engine check warning, front and side impact beams at emergency stop signal. Meron din itong rear camera
front and rear parking sensor for better parking assistance, kasama ang 360 camera, isang 3D camera na kumukuha ng video sa buong paligid nitong sasakyan para makikita mo kung may mga matatamaan kang debris kapag aatras o may masasagi. Sinamahan din ito ng child safety locks, ISO fixed child mounts, mga seatbelt sa kada upuan kasama ang mga seatbelt warning nito at mga airbags na rin. At bukod pa dun, dahil sa pang-off-road nga ang modelong ito, ay nilagyan na din ito ng traction control system at vehicle stability control system. Mga sistemang nagpapanatili na magandang pagmamaniobra nitong sasakyan, lalo na kung may dadaan mo ito sa mapuputik na kalsada at mababato. Kaya rin itong tumawid ng ilog na hindi pinapasukan ng tubig sa loob, sa taas na 80 cm o halos isang dipa. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system at electronic brake distributor at brake assist. Mga basic safety features na para mag-assist at sumuporta sa braking procedure, na kung saan dito ay mas gagana at mas maayos ang paggamit ng braking system. Kung may mga safety features, meron din itong mga security features para hindi basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino, lalo na kung wala kang sariling parking sa iyong bahay. Meron itong power door lock, central locking, kasama ang anti-theft alarm, engine immobilizer at anti-theft device. Tutulong sa sasakyan para hindi bastang mapasok o mapagana ang makina nito, at para mas maalarma ang mga tao na magtatangka dito. Pagdating sa dimension, ang kabuuang haba nito ay nasa 470 cm. May lapad ito na 189 cm at kabuuang taas na 172 cm. Ang ground clearance nito ay nasa 19.5 cm at may 5 pintuan. Meron din itong 5 upuan. Malawak na storage space compartment na kayang lagyan ng mahigit sa 400 liters na cargo volume. Ang kasalukuyang presyo nito, pag ang 2-wheel drive na variant ang pinili mo, ito ay nagkakahalaga ng 1,919,000 pesos, habang ang 4-wheel drive naman nito ay nagkakahalaga ng 2,169,000 pesos. Toyota Zenix. Ang konsepto nitong 2023 Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover. Ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Innova Zenix, ang Toyota company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may malaking space utility na minivan. Hindi ganun kamahal ang market value at tatangkilikin ng kahit na sino man. Ang Toyota Innova Zenix ay inilalarawan din bilang isang sasakyan para sa modernong henerasyon. Dala ang DNA ng isang iconic na multipurpose vehicle, ang Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago pati ang majority ng kabuuang disenyo. Isa pa rin naman itong klase ng Innova na may crossover look nga lang, ngunit ang panglabas na disenyo nito ay naglalaman din ng glamorous and tang na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture. Mukhang mamahalin talaga pati itong front face cover, mas nag-lift up ang pagiging high class na datingan. Pati itong radiator grille na honeycomb design ay napaka-elegante. Ang mga ilaw nito mula dito sa headlamp, mga daytime running light, ang line shape signal light at itong fog lamp ay mga naka-LED type na. May mga fairings, garnish side sill and fender cladding na rin itong kasama sa side portion. May rear integrated spoiler at shark fin antenna, kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking gwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto adjustable with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito, at yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand.
Ang bagong 7-seater na Scenics 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang, komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Scenics 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad, bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar at mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya. At totally, hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Scenics ay hybrid na. Meron kasi itong 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Scenics 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Scenics 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Scenics 2.0Q Hybrid naka CVT, at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Scenics 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa 4 na klase nito, 2 ang hybrid dito. Kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka-mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon itong Innova Scenics 2023 model dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito. Itong Innova Scenics Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity, hybrid 4-cylinder o 2.0 liter inline 16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine nito kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito base na rin sa mga nakagamit na nito ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank. At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matraffic at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Scenics ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong
blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Scenics, gaya na lamang nitong anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para madetect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Kasama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagmi-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Magandang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagka-similarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at otomatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito
ang panoramic retractable sunroof. Bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. Di keyless entry, kaya medyo secure na rin. At speaking naman sa security features nito, sinama na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock na kahit gamitan pa ng traditional way o electrical procedure para paganahin, paandarin, bubuksan ng pintuan ng sasakyan na ito ay hindi uubra dahil sa mga security features na meron ito. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mas malaki-laki daw ito kumpara sa standard version ng Toyota Innova. Ang kabuuang haba nito ay umaabot sa sukat na 4,755mm. Ang kabuuang taas ay may 1,790mm. Nakabuo ang sukat. Ang lapad nito ay 1,850mm. May wheelbase size na 2,850mm at turning circle o turning radius na 11.3 meters ang nasa sakop. Sa ground clearance naman, ito ay may kataasan na rin. May 185mm, kaya panigurado sa mga matutubig o malulubak na kalsada ay maidadaan mo na rin. Ang 7-seater na bagong modelong ito ay pinagmamalaki ngayon ng Toyota Motor Philippines sa makabagong henerasyon dahil sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiyang nakapaloob sa modelong ito. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. Ford Everest. Ang Ford Motor Company ay isang American automaker at ikalima sa pinakamalaking paggawa ng sasakyan sa buong mundo. Ang mga modelong nagmumula dito ay talagang tinatangkilik ng marami, lokal man at iba't ibang lahi. Dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan, ito ay nakapag-produce na rin ng mga bagong sasakyan na advance sa maraming katangian, kagaya ng tatalakayin natin ngayon. Ang Ford Everest. Ang bagong Everest ay nagdala ng higit pang F-150-like styling sa T6 platform ng Ford. Bilang isang tanyag na modelo sa merkado, ang Everest ay nagpapatuloy sa pagiging isa sa mga modelong may pinakamahusay na mga katangian sa physical na panlabas at panloob na katayuan. Salamat sa panibagong update nito na isinunod din sa pagbabago ng Ford Ranger na kapatid nito. Sa susunod na henerasyon ay may bagong disenyo at isang mahusay na seleksyon na naman ang magaganap sa mga advanced na teknolohiya at safety features ng Ford Everest. Ang 7 upuan na Ford midsize na SUV na ito ay nakakuha din ng mas matapang na front fascia na minarkahan ng mga C-clamp LED headlamp at isang natatanging front grille sa mas malawak na tindig mula sa pinataas na truck at wheelbase. Ang bagong Ford Everest ay mukhang mas matured at pinos sa pinakabagong pag-re-update nito. Kaya naman sa ngayon, ang Ford Philippines ay nag-aalok ng Everest sa 4 na trim level at 5 variant. At mayroong 2 opsyon sa powertrain, kabilang ang isang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine kasama ang isang 2.0 liter na BI turbo EcoBlue diesel engine na depende sa variant nito. Kasama din sa mga pagpipilian sa mga opsyon na ito ang 6-speed automatic na transmission para sa low variant at 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant nito. Ang lahat ng klase mula sa pinakamababang uri nitong Ford Everest ay nagdadala ng pare-parehong automatic transmission. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyan kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mababang uri. Kaya kung prepare mo ang pinakamahal na variant nito na Ford Everest 2.0 BI Turbo Titanium 4x4 automatic transmission sa halagang 2,650,000 ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi kamahalang variant nito,
at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay. Sa halagang 1,799 pesos ay magkakaroon ka na. Kaya para mas maging kumpleto pa, ibabahagi na rin natin ang kabuang detalye ng makina. Itong Ford Everest ay pinapagana ng 2.0 liter diesel engine, 4-cylinder 16 valve at dual overhead camshaft at naka-turbocharged engine. Ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng extra power o lakas na hindi sinasakripisyo ang fuel. Dahil dito mas mamamaximize ang fuel efficiency. Isa pa, pagdating naman sa performance output, kayang mag-produce ng Ford Everest ng 168 horsepower hanggang sa 207 horsepower nito at may RPM na hanggang sa 3,750 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 405 Nm hanggang sa 500 na Nm. Yan ay ipinapadala sa pamamagitan ng automatic na transmission nito na may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 190 to 200 km/h. At isa pa, itong Everest ay isa rin sa klase ng off-roader. Yan naman ang maganda rito kasi kahit anong klase ng kalsada ay kayang pakisamahan ng modelo. Sa pamamagitan ng mga reliable na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions na pati sa malulubak o mababato ay kayang daanan. Kasama dyan ay ginamitan din kasi ng makakapit na tubeless tires na may kabuang sukat na 225 by 55 R20. Nabalot ito sa mga alloy na mags habang pinapanatili ang makapit na pagpiprenos sa pamamagitan naman ng naka-ventilated disc type sa mga brakes nito. Pagdating naman sa loob, ang pinakamaganda pang bagay tungkol sa modelong ito ay nakakuha din ng karaniwang portrait-oriented na 12-inch infotainment display touchscreen, mga connectivity at isang digital panel gauge cluster sa front dash interior. Nilagyan na rin ito ng Apple CarPlay at Android Auto na automatic na pinagsama-sama sa modelo. Pati ang 8 speaker nito para sa magandang audio sounds. May voice control, USB and auxiliary input, pati FM and AM radio na karaniwan na rin. Kaya sa mga nagmamaneho sa mahahabang biyahe, mas komportable itong gamitin. Kasamang multifunctional steering wheel na kung saan karamihan sa mga controls ay narito na. Kabilang din sa modelong ito ang mas malakas na aircon system, may kasamang auto climate control na dual zone, may heater at mga bottle and cup holder. Accessories power outlet sa front and rear, may central console armrest at center armrest para sa nakare-relax na biyahe. At ang ilan pa sa mga convenient features nito gaya ng pagiging keyless entry ng modelo. Pwedeng buksan ng tailgate sa pamamagitan ng remote key, naka-power window, mga komportabling seats na auto-adjustable at foldable, at mga naka-leather cover na rin. Pagdating naman sa external, makikita ang magagandang design ng LED lighting system mula sa headlamp, mga DRL, hanggang sa rear combination o tail lamp nito. Meron na din itong kasamang rain sensing wiper na kung saan ay otomatikong gagana ang wiper kapag may mga raindrops or tubig sa windshield. Itong Ford Everest ay nilagyan na rin ng adaptive cruise control system na kung saan ay otomatikong inaayos ang bilis ng iyong sasakyan upang tumugba sa bilis ng sasakyan sa harap mo. Ibig sabihin kahit hindi mo na masyadong tapakan ang accelerator pedal nito ay automatic na aandar pa rin ito kapag na-apply ang ACC o ang Adaptive Cruise Control System. At siya namang gumagaya sa bilis ng takbo ng mga sasakyan na nasa harapan. Higit pa rito ay may kasama na ring reverse camera at mga sensor sa likod para sa iyong maayos na pagpapark at for security na rin. Kilala ang Ford Everest sa kalidad ng interior at espasyo nito. Bagamat hindi ito ang lap ng karangyaan sa batayan modelo, ito ay mahusay na pagpipilian bukod sa ibang mga brand. Itong modelo ay nagbibigay din sa iyo ng interior seats na nakabalot sa leather. Ngunit leather or not, ang Everest ay mukhang maganda kahit nasa base trim level nito. Medyo mahal pa rin ito na may panimulang presyo na 1,799,000 pesos. Kailangan mo lang timbangin ng gusto upang makuha mo ang pagkakaiba nito sa ibang mga brand. Ang isa pa kasing maganda dito, ito rin ay nagtatampok ng saganang features pang kaligtasan at seguridad. Kagaya na lamang ng blind spot monitoring system, ay isang vehicle-based na sensor device na nakakakita ng iba pang mga sasakyan na matatagpuan sa gilid at likuran ng driver, yung hindi natanaw ng driver.
Ang mga warning sign ay maaaring visual, naririnig, nanginginig ang pakiramdam sa loob ng sasakyan kapag may mga masasagi o mababangga. Meron na rin itong rear cross traffic alert, isang advanced na sistema ng tungkol sa pagmamaneho na nagpapaalam sa driver kung saan ang isang sasakyan ay paparating mula sa kaliwa o kanan kapag ang sasakyan ng driver ay nakatalikod at umaatras mula sa isang parking space. Meron na rin itong kasamang ADAS o tinatawag ding Advanced Driver Assistance System. Halos lahat ng aksidente sa sasakyan ay sanhi ng pagkakamali ng tao na maaaring iwasan gamit ang Advanced Driver Assistance System o ADAS. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsalas sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa sasakyan at ang malubhang epekto ng hindi talaga maiiwasang aksidente. Kalakip naman ng sistemang ito ang kusang paghinto sa pedestrian lane, kasama ang lane departure warning, traffic sign recognition, automatic emergency braking at blind spot detection. Hindi pa yun, itong Ford Everest bukod sa mga bagay na yan ay nilagyan din ng advanced pre-collision system na kung saan ay gumagamit ng teknolohiya ng kamera upang makita ang isang potensyal na banggaan sa isang sasakyan o pedestrian ng direkta sa harap mo sa araw o gabi na pagmamaneho. Makatutulong ito na babawasan ang kalubhaan ng pagbangga o kaya naman ay maiwasan ang pagkabangga. Kalakip naman ng sistemang ito ay ang dynamic brake o agarang paghinto, driver alert system, forward collision warning at marami pang iba. Bukod sa advanced safety features na yan, itong modelo ay may mga pangkaraniwang din safety features gaya ng electric parking brake na hindi na mano-mano pa kundi di-switch function na lang. Mayroon na rin itong kasamang ISO fixed child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Merong child safety locks, mga airbags, seat belts, may crash sensor with anti-lock braking system at electronic brake distributor. May brake assist na rin ito para sa mas powerful na pagpapreno. Sinamahan na rin itong modelo ng hill start monitoring at downhill assist control at napakarami pang iba. Kung maraming mga safety features, ang security features naman ito ay matatag at matibay na rin. Hindi nawawala o mananakaw ng basta-basta ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga sistemang ito, gaya ng central locking, anti-theft device, power door lock, anti-theft alarm at engine immobilizer system. Sa halagang hindi ganong kamahalan, ngunit sagana sa mga nilalaman ay talagang makakasulit ka sa modelong ito. Magsisimula sa kabuang halaga na 1,799,000 pesos hanggang sa pinakamahal na presyo nito na umabot naman ng 2,650,000 pesos dito sa bansa. Karamihan sa atin ay naghahanap ng pampamilyang sasakyan, yung tipong matipid kumonsumo, hindi ganun kamahal at naroon na lahat ng hinahanap mo. Well, nasagot na yan ng bagong modelong ito na Geely o Kavango. Isa sa aim ng modelong ito ay ang ipakilalang brand bilang isang kumpanyang gumagawa ng kakaibang mga modelo na naglalaman ng mga modernong katangian, nagkakahalaga ng mas afford ng karamihan. Ang modelong ito ay nagpapatunay din sa ilang mga brand competitor na hindi lahat ng galing sa China ay wala ng kalidad at walang kakayahang makipagsabayan sa ilang mga automaker brand. Well, pasintabi muna sa mga nagpoprotesta sa brand na ito. Hayaan nyo muna't makilala natin para naman gumanda ang kompetensya nito sa ilang mga automaker brand. Dahil itong brand ay hindi lang din na nakilala sa Asia kundi pati sa Europa na rin, na nagpapatunay na ang gawang China ay kayang sumabay sa ilang mga car brand manufacturer sa iba't ibang bansa, gaya ng Japanese, US, European at marami pa. Gaya ng modelong ito na isa sa pambato ng brand para sa kanilang bagong crossover car na may 7-seater ang capacity. Ang Geely o Kavango ay kauna-una ang inilunsad sa Philippine market noon pang 2020 na available sa tatlong klase ng variant: ang Comfort, ang Urban at ang Urban Plus variant nito. Ito ay may pare-pareho ding makina na gumagamit ng 1.5 liter 3-cylinder at turbocharged gasoline engine na ipinaris sa 48-volt hybrid system. Ang lakas na nanggagaling sa makina ay sinusuportahan ng electricity hybrid power na nanggagaling naman sa isang lithium-ion battery nito na siyang gumagawa ng malakas na power output at mababang pagkonsumo ng fuel. Meron itong tatlong klaseng driving mode na pagpipilian din: ang
Eco Mode para sa mga pagpapaandar sa malalayong lugar. Ang Comfort Mode naman para sa banayad na pagpapaandar sa loob ng syudad na napakomportable rin. At ang isang Sports Mode na klase na para naman sa racing o mabilis na pagpapaandar. Ang mga ito ay kabilang sa nagagawa ng isang hybrid system power na inilagay sa makina nito. Isang ganap na hybrid vehicle na sinamahan ng turbocharged engine system ay talagang nakakabilib na. Base nga sa ilang mga vlogger na nag-feature sa modelong ito, sinasabi ng karamihan na may kalakasan daw talaga ang hatak nito. Hindi mo akalaing naka 1.5 liter lamang ang makina, kaya pwede na ring isabak sa mabilisan. Meron itong transmission type na tinatawag na dual clutch type. Sa mga hindi nakakalamang, dual clutch type transmission ay kumokontrol sa dalawang klaseng sistema ng transmission ito. Bilang isang mild hybrid vehicle, ito ay may isang electronic control at isang hydraulic control sa clutch system, pero naka-automatic siya. Ang pagkakaiba nga lang nito sa mga naka-manual transmission ay wala na kasi itong clutch pedal na tatapakan pa para ma-shift into new gear. Pero meron din itong 7-speed na gear shifting, kaya hindi ka rin bibitinin at naka-front wheel drive system. Pagdating sa performance, itong modelo ay may malakas ngang power output na nagagawa dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output na 190 horsepower sa kada 5,500 RPM at 300 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 RPM. Kung ikukumpara natin sa mga kalinyada nito na MPV car o SUV dito sa bansa, ang performance nito ay talagang mag-i-stand out sa ibang mga MPV car na kapareha nito. Dahil base na rin sa ibang mga nakagamit na, ay kaya nitong tumakbo ng bilis na 200 km/h. Kung hindi ka makapaniwala, pwede ka namang pumunta sa branch ng Geely at mag-test drive para ma-prove mo na din. Yun nga lang, pagdating sa fuel consumption, ang average fuel consumption nito ay halos katulad lamang din ng mga ordinary MPV na umuubos ng 1 litro sa 16 na kilometro. Hindi masasabing matipid pero okay na rin naman. May kalakihan kasi ang modelong ito at may kabigatan din. Meron itong fuel tank capacity na 52 liters. Malaki na rin naman yan kung tutusin. Isa pa, pagdating naman sa handling ng manubela, gamitan din ito ng power steering at rack and pinion. Kaya sinasabi rin ng ilan na mga nakagamit nito ay magaang lang talagang dalhin. Isa pa, adjustable din ang steering column, kaya napaka-komportableng gamitin. Meron itong mga suspension sa front na naka MacPherson strut with shock and coil spring at re-suspension na torsion beam. Hindi rin natin sigurado kung tatagal din ba ito sa malulubak. Pero para makasiguro ka, better to change aftermarket na lang kung talagang nag-aalangan ka. Or else, hintayin mo na lang din masira muna bago palitan. Ang parehong mga brakes nito sa front and rear ay mga naka-disc type na rin. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman sa rear. Ang nagpapaganda dito ay sinusuportahan kasi ito ng anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kapit ng preno sa mga biglaang paggamit nito. Sinamahan pa ng EVD o Electronic Brake Distributor na para naman sa pagpapalakas ng kapit ng brake lalo na kung pababa ang kalsada. Sinamahan pa yan ng brake assist na siyang suporta naman sa maayos na pagpapagana pa ng braking system. At pagdating naman sa tires, naka-tubeless at alloy na rin ang mags nito. Ginamitan din ng 18 pulgada ang sukat ng gulong. May kabuuang 225 by 55 naman sa kabuuan. Pagdating sa feature, ang external nito ay may mga ilaw na naka-LED type na mula sa headlamp, mga DRL at ang tri-dimensional na fog lamp nito. Kasama ang tail lamp. Lahat yan ay full compact ng LED lighting system. Kaya maganda ang visibility. Meron itong simpleng pormahan pero nakakawaw na pangharap. Parang ordinaryong SUV nga lang din kung titingnan. May mga kasamang chrome accent garnish sa mga bintana at isang black front upper and lower bumper grille. Mga chrome garnish din sa magkabilaan na makikita sa palibot nito. Meron din itong built-in roof railing para talian ng mga gamit kung maglalagay ka sa itaas ng bubong nito. At isang maasahang hugis nitong sasakyan na bukod tanging nagpapaganda sa kabuuang aerodynamic nito at nagpapalakas sa appearance nito na mukhang mamahalin na rin talagang tingnan. Pagdating naman sa interior base, meron itong 7 kanya-kanyang seats platform
na may sari-sariling headrest, maluluwag na legroom at rear compartment base na para sa mga bagahe. Ito ay mga naka-leather seat cover, depende sa variant na pipiliin mo. Ang daming access sa libangan, gaya ng connectivity, audio sound at infotainment system. Kasama ng mga bulsa na lagayan ng mga maliliit na gamit. Meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama rin sa highlight nitong Geely Okavango ay ang pagkakaroon ng very wide na sunroof nito. Pwede kang makatipid sa aircon kung mas gusto mo ng fresh air. At isa pa, mas may enjoy mo din ang napakalayong biyahe, lalo na sa mga probinsya. Kasi talagang malalanghap mo ang mga sariwang hangin dito mula sa harap at likurang bahagi. At speaking sa aircon system, itong modelo ay may 3-zone automatic climate control system na may control na rin kahit sa second row seats. Meron itong mga AC ventilator na kung saan ay gumagana lang sa kung saan merong nakaupo o yung matatamaan lang nito. May kasama na ring heater, mga accessories, power outlet, charging port para sa mga lobat na gadget. At syempre hindi ka rin maiinip sa napakalayong biyahe kung sakali mang gamitin mo ito. Meron kasi itong malaking display ng touchscreen monitor na may size na 12.3 inch na may kasamang Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, FM and AM radio, 8 speaker at smartphone connectivity. Kahit pambata, matanda na nasa loob ng sasakyan ay talagang malilibang sa dami ng access na meron ng Geely Okavango. Pagdating naman sa instrument panel nito, ito ay full digitalized na rin. Maliwanag na information ng mga sign notification na tanging makikita mo dito. Kasama ang ilan sa mga indicator system nito. User-friendly at beginner-friendly. Well, itong Okavango ay marami talagang electrical switch function na sa modelong ito. Kasama dyan ang multifunctional na steering wheel nito at electronic parking brake system. Isa pa, meron na nga rin pala itong kasamang cruise control system. Isang sistema na nagpapagaang sa bawat pagmamaneho, lalo na kung ilo-long ride mo o kaya sa mahabang biyahe na walang masyadong tigilan. Kasi pwede mong iset sa mga tamang bilis ang sasakyan at kusang aandar kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal o gasolina nito pag naka-cruise control system ka na. Ang Geely Car brand hindi rin nagpapahuli pagdating sa mga safety and security features. Meron itong mga advanced safety measure na inalagay sa bagong modelong ito na magugustuhan mo, kabilang dito ang tire pressure monitoring system. Dito ay mamomonitor mo ang dami ng hangin sa gulong nito kung pwede pa bang magamit sa malayuang biyahe. May kasama na rin itong hill start assist control at downhill assist na magagamit naman natin sa paahon at pababang kalsada. Sinamahan din yan ng mga parking sensor sa front and rear. Kahit hindi sanay o biyasa sa pagpapark, ay maalalayan ka ng sistemang ito kasama ang rear camera para makikita mo rin ng maayos ang nasa likuran mo. Sinamahan din yan ng 360 o 3D camera nito na pwedeng mong makita ang buong palibot nitong sasakyan. Kaya makakasiguro ka na hindi ka makakasagi o makakabangga habang gamit mo ang mga sistemang ito. Bukod pa dyan, meron din itong maraming airbag na nakapaloob dito para naman protektado ang mga ulo, hindi lang driver kundi pati maging ang mga pasahero nito. Merong driver and passenger airbag at side curtain airbag sa front and rear seats nito. Meron din itong kasamang vehicle stability control system na nagpapanatili sa maayos na biyahe o pagmamaneho kahit umuulan o umaraw. May daan mo man sa malulubak, madudulas at mga biglaang pakurbada dahil sinusuportahan din ito ng iba pang mga bagong safety features gaya ng traction control system. Dito naman ay maiiwasan ng pagkadulas ng mga gulong at pagkawala sa balanse ng pagmamaneho. Kasama sa particular safety sense nito ay ang crash sensor, front and side impact beams, mga seat belts sa kada upuan at marami pang iba. Hindi rin makukumpleto yan kung wala naman itong mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device. Kaya kahit wala kang magandang parking o secured na parkingan sa iyong bahay, ay mapapanatag ka pa rin dahil walang uubra sa mga magtatangka na kahit na sino sa sasakyang puno ng mga security system.
At para naman sa kabuuang sukat nito mga kaibigan, ang modelong ito ay halos katulad lamang din ng laki ng mga kapareho nito na MPV o SUV gaya ng Expander, Avanza, Innova, Ertiga at marami pa, na siyang magiging mga matalik na kakumpetensya nito. Kaya sa mga basher ng China-made brand, at least kahit paano ay may option kayo. Hindi naman pipilitin kung ayaw nyo talaga nito. Pero since ang Geely ay medyo kilala na rin naman sa bansa, ito ay tinatangkilik na rin kahit papano ng ilan nating mga kababayan dahil sa pagkakaroon ng mas murang halaga kumpara sa mga Japanese brand. Isa pa, mas high-tech pa nga ito kung minsan. At magkano nga ba talaga ang kabuuang presyo nitong Geely o Kabango? Ito ay nagkakalaga sa Philippine market ngayon ng 1,523,000 pesos sa pinakamababang variant. Ang pinakamataas na variant naman nito ay nagkakahalaga ng 1,765,000 pesos dito sa bansa, ang Hyundai Costin. Papasok sa minivan segment ang Costin ng pinakabagong comfort cruiser na inaalok ng Hyundai sa Pilipinas. May 7 to 8 seating ang capacity at na-inline na rin sa modern specs ng Hyundai manufacturer. Ang panlabas na disenyo nito ay parehong makinis at dynamic na nagtatampok ng kakaibang front grille na may natatanging pattern at matutulis na LED headlight na nagbibigay dito ng kontemporaryo at sopistikadong hitsura. Ang makinis na paalon ng mga linya ng sasakyan na ito ay nagdaragdag sa anyo ng estilo at aerodynamic at kausayan sa pagganap. Pinangalan itong modelo pagkatapos ng French explorer na si Jacques Cousteau, kaya Hyundai Costin ang ngayong flagship name nito. Ang Costin ay nagdudulot ng kakaibang experience at pakikipagsapalaran sa mga makakagamit na kung saan ay hindi mo iisiping nasa loob ka ng isang sasakyan habang nakasakay dito sa pagiging komportable nitong modelo. Ang modern features ng interior, mga base ng seats at ilan mga instrumentong nakatutulong para mas maging accessible, controlled at super class ng pagsakay. Ilan lamang yan sa may offer nitong Hyundai Costin. Ang ilan pang mga futuristic na katangian nito ay makikita mo rin pati sa external. Mga kakaibang hugis ng mga ilaw mula sa harap at likod at pare-parehong mga naka-LED type na. Samahan pa yan ng mga chrome C-accent garnish, front bumper grille pati na rin ang kakaibang hugis nito. Sa loob ng Hyundai Costin, makikita mo naman ang maluwag at mahusay na disenyo ng cabin na may 4 na captain seats at mga naka-leather na rin na kayang tumanggap ng hanggang sa 7 o 8 pasahero. Praktikal ang layout na may maraming gamit na seating arrangement at sapat na cargo space. Mga katangiang hinahanap mo na halos lahat ay nandito na. Samahan pa yan ng matitibay na suspensions at brake. Mula sa unan at likod, ang 4 na mga gulong ay mga naka-disc type brake na, kaya mas malakas ang kapit lalo na sa mga pababang kalsada. Matitibay na suspensions na ginamitan ng MacPherson strut at torsion beam. Nagbibigay na rin ng mas kaaya-ayang pakiramdam lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na parte. At may pare-parehong tire size na 225 by 60 R17. Naka-tubeless at alloy na rin. At itong modelo ay pinapagana ng kabuuang makina na 1.5 liter turbocharged gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at nakakonect sa isang automatic transmission na may 8-speed na variable gearbox. Kaya mag-produce ng maximum output na 168 na horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 253 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 revolution per minute. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 160 to 165 km per hour. Pagdating naman sa fuel tank, ito naman ay may 58 liters ang full tank at mahabang gamitan na rin. Kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 12 km sa kada 1 litro at naka Euro 4 kaya eco-friendly. Well, hindi pa yan. Ang mga features na pangkaligtasan at pangseguridad ay hindi mo rin maiwawaglit sa modelong ito. Nilagyan kasi ng parehong matatag at mga advanced na safety sense na makatutulong sa pang-araw-araw na kaligtasan sa mga komplikado at alanganing kalsada. Kaya na lamang nitong speed sensing door lock na inilagay dito.
na ang ibig sabihin ay otomatikong malalak ang lahat ng pinto pagkatapos lumampas ng 15 km/h ang bilis ng sasakyan. Maaari mong i-activate o i-deactivate ang auto door lock o i-unlock features sa sasakyan kung kinakailangan. Meron din itong kasamang day and night rear view mirror. Ay maaari namang i-tilt para mabawasan ng liwanag ng mga ilaw sa kalsada para sa mga high beam na headlight ng mga sasakyan na nasa likod mo o yung mga kasunod natin, na kung saan ay madalas tayong nasisilaw. Kasama na rin dyan ang ISO fixed child mounts para naman sa mga batang kasama natin, mas mapoprotektahan sa kung ano ang mga mangyayaring kolisyon, pagkabangga, biglaang pagpepreno o kaya naman sa mabilis nitong takbo. Meron din itong Vehicle Stability Control System. Idinisenyo naman ang sistemang ito para pigilan ang isang sasakyan mula sa pag-ikot o kaya sa pag-skid ng mga biglaang pagpipreno sa mga pakurbadang kalsada. May kasama na ring anti-lock braking system. Isang sistema naman na nag-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon, na sinusuportahan naman ng EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor, na kung saan nagbibigay naman ng puwersa sa brake para ito ay mas lalong maging makapit lalo na sa matatarik na kalsada at kung may kargang mabibigat, na sinamahan pa ng brake assistance. May parking sensor na rin itong kasama, mga airbags, mga seatbelt warning, child safety locks, crash sensor, front and side impact beams at marami pa, bilang particular na safety features na makikita sa parehong variant nito. Itong Hyundai Kostin ay may standard at premium na klase, na kung saan ang premium variant ay nakakuha ng masagana at kumpletong kalidad mula sa external at internal, at pati na rin sa mga safety and security sense, kabilang ang advanced safety measure gaya ng advanced lane keeping assistance, isang advanced na driver assistance system na otomatikong gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang isang kotse sa lane nito kapag lumilipat ito sa iba't ibang linya o sa kabilang linya. Kabilang din dito ang front active brake na tumutulong naman upang maiwasan ang mga banggaan sa likuran sa mga sasakyan sa harap o sa mga nakatigil na mga sasakyan, pati na rin ang mga aksidente sa mga gumagalaw na pedestrian at siklista sa kalsada. Kasama rin dito ang forward collision warning. Gamit naman ang sistemang ito ay sinusuri ang daan habang nagmamaneho ka. Idinisenyo kasi ito upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng bumangga sa isang mas mabagal na paggalaw o humihintong kotse. At may kasama ring blind spot collision avoidance system. Idinisenyo naman ito upang tumulong sa pagdetect at pagsubaybay sa mga paparating na sasakyan sa blind spot area ng driver, at bigyan ng babala ang driver ng isang posibleng banggaan sa isang mensahe ng babala ng pagtunog o kaya pag-vibrate nito. Meron na rin itong kasamang safety exit system, na kung saan ay hihinto ang sasakyan ng kusa kapag may nakitang paparating na sasakyan mula sa likurang bahagi. Sa sandaling magbukas ng pinto ang isang pasahero, babalaan ng safety exit assist ang driver sa pamamagitan ng mensahe na naririnig na tumutunog sa driver seats. Isa pa sa kalakip na advanced safety features ng premium variant ng Hyundai Kostin ay itong driver fatigue warning. Isang makabagong sistema na kung saan ay sumusubaybay sa mga galaw ng kotse at tinatansya kung ang sasakyan ay pinapatakbo ng kontrolado o hindi na nakokontrol ng pagmamaneho. Ibig sabihin, nasisense ng sistemang ito kung ang driver ay naantok na, lasing o kaya naman ay na-heart attack, ay kusa na lang itong hihinto para nang sa ganun ay hindi na mabangga o mawala ng kontrol o kaya ay maaksidente pa. Meron din itong tinatawag na high beam assistance system na safety features pa. Ito naman ang sistema na otomatikong naglilipat ng setting ng mga headlight sa low beam mula sa high beam kapag may nakita itong sasakyan sa unahan. Bukod pa sa mga advanced safety features na yan, meron din itong mga kasamang security features gaya ng anti-theft alarm, anti-theft device, kasama ang engine immobilizer system. May central locking at power door lock na rin, na kung saan ay poprotekta naman sa mga taong magtatangkang galawin, nakawin at paanda rin itong sasakyan nang hindi mo pinapahintulutan.
At isa pa, kasama sa mga advanced technology na inilagay dito ay ang pagiging elegante, spacious at accessible ng buong interior. Kasi maging pati sa entertainment, communication at connectivity ay meron din ito. Sa harap makikita ang malaking sukat ng infotainment system na may 10.4 inch. Kasama ang Apple CarPlay at Android Auto na may Bluetooth connectivity na rin. Ang FM and AM radio at mga speaker nito ay nagbibigay din ng kasiyahan, libangan para sa mga pasahero o driver na bumibiyahe ng malayo upang matanggal ang pagkabagot o kaya naman ay pagkaantok sa napakahabang biyahe. Sinamahan ng mga foldable adjustable seats, malakas na aircon system at may auto climate control, mga bottle and cup holder, mga console pocket, heater, the keyless entry at wireless charging system, ay napapanatili nito ang pagiging komportable, lalo na sa mga hindi sanay magbiyahe ng malalayo at sa mga mainipin. Itong modelo ay nilagyan rin ng 4 na klase ng driving mode. Meron itong tinatawag na comfort mode para sa mas komportableng pagpapaandar. Di ka makakaramdam ng anumang bilis o lakas ng pagpapatakbo sa comfort mode. Meron din itong eco mode na tinatawag na halos katulad lamang din ito. Ang sports mode naman ay yung tipong pang racing ang kalidad o takbo na hinahataw, yung mabilis at yung parang may hinahabol ka. At ang smart mode naman na para sa maluluwag na kalsada. Magandang bilhin kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan itong Hyundai Costin. Halos automatic na kasi ang lahat ng sistema nito at mas accessible na rin sa maraming bagay. Para sa kabuang presyo, ito ay umaabot ng 1,770,000 pesos mula sa pinakamurang variant nito hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 2,080,000 pesos dito sa bansa.